Sinampahan na ng reklamong plunder at malversation of public funds ng grupong Youth Act Now Alliance si Budget Secretary Butch Abad dahil sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa gitna nito, tumanggi muna ang palasyo na isapubliko ang detalyadong listahan ng mga proyektong pinondohan ng DAP. May news to go si Micaela Papa. Matapos ideklarang unconstitutional ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP, sinampahan na ng mga reklamong plunder at malversation of public funds ng grupong Youth Act Now Alliance si Budget Secretary Butch Abad. Yan ay dahil sa umano'y sistematikong pagwalda sa mahigit 170 billion pesos na pondo ng taong bayan. Bahagi po ito doon sa pagtatakda ng accountability laban sa lahat po ng mga kasangkot sa DAP po na ito. Kasama ho dito si Secretary Abad bilang brainchild ng programang ito. Kasama rin sa mga nagreklamo kay Abad ang ilang grupo mula sa Universidad ng Pilipinas. Panawagan nila magkaroon ng special audit sa pondong mula sa DAP. Hindi pa man nagkakaroon ng special audit, may napuna ng ilang irregularidad ang Commission on Audit sa mga programa ng TESDA na pinondohan ng 1.8 million pesos mula sa DAP noong 2011. Sa ulat ng TESDA, halos 150,000 ang graduate sa mga training ng iba't ibang kursong pinondohan ng DAP. 60% pa nga raw sa kanila ang nagkaroon umano ng trabaho. Pero sa audit report ng COA, lumabas na mahigit 109 million pesos na pondo ng TESDA mula sa DAP ang hindi nagamit. Paliwanag ng TESDA. Meron po ba itong existing programs? Opo, ito yung TWSP o Training for Work Scholarship Program. Wala rin cross-border because executive funding yung savings. Sa pagbusisi rin ng COA, may 61 umanong pumasok sa magkasabay pero magkahiwalay na training program. Nang tanungin daw ng COA ang mga estudyante, may ilang itinangging sumailalim sila sa kurso. Paliwanag ng TESDA, may nabisto raw ito noong modus ng ilang TESDA-accredited schools na may double trainees. Ibinasara na rin daw ng TESDA ang mga eskwelahang ito. Ang Malacanang naman, pinag-aaral na raw ang legal na aspeto patungkol sa DAP. Kasi nga, Christian, meron pang umiiral na proseso ang batas na pinapahintulutan ang pamahalaan na masusing pag-aralan ang desisyon para makatugon doon sa mga findings sa desisyon. Micaela Papa, GMA News.